Hey guys, para sa around 6,000 po na presyo ngayon ng Infinix Hot 60 Pro. I think mahirap pong tuloy ng smartphone na to ngayon. Para ma-appreciate nyo guys yung smartphone na to, I think kailangan nyo pong makita muna yung kanyang specs bago po natin siya gawa ng full review. Unang-una guys is napakanipis po ng kanyang design. Tapos meron po siya agad na 8256 na version. Ito pa guys, meron pa tayong in-display na fingerprint dito. At ang pinakamagandang upgrade po dito para sa ganitong presyo guys, ito, tingnan nyo yung napakalit na yan. Meron po siyang 144 Hz sa refresh rate. Grabe yan guys, para sa may around 6,000 po na presyo ngayon. Ano pa ba meron ganitong klase ng specs sa ibang mga smartphone po ngayon? Sa Infinix Hot 60 lang po natin makukuha yan guys. Ito po yung kanyang design. Napakaganda po niya. Yan o. Manipis lang po yung design natin. Pero guys, kahit manipis po yung design natin, pansinin nyo naman, no, meron pa po tayong headphone jack dito. Yan. Tingnan po muna natin yung kanyang package dito guys. Ito, meron tayong mga paperwork sa kanya. Then syempre, meron yung kasamang case. Ito po yung kasama niyang case guys. Medyo may design po siya. At hard plastic case po yan guys. Ito po yung ating charger na kasama. Meron po siyang 45 watts. Syempre, Type-C na cable. At wala siyang earphone na kasama dyan guys. Yan lang po yung pinaka-package ng pinakabago na pinakamaganda. Medyo dikit po siya guys sa mga entry level ngayon na sa mga kulang 5,000 po na mga SRP. Pero magdagdag na lang kayo guys ng 1,000 mahigit. Napakaganda na po ng specs na makukuha natin. Dito po sa Infinix Hot 60 Pro ngayon. Pakita ko lang po muna sa inyo yung kanyang design saka po yung kanyang full specs. Bago po natin gawa ng full review yung smartphone na to. Dahil sobrang ganda niya guys. Para sa may around 6,000 na presyo. Ito guys yung unang-una syempre. Expected na po ito. Meron po siyang plastic na build quality dito sa ating frame, saka po sa ating back design niya. Then ang isa pa po maganda rito, buti naman guys, yung ating SIM card slot dito guys is meron pa rin po siyang dual SIM. Tsaka po meron pa rin po tayo dito na SD card slot. Yan na po guys yung madalas nating nawawala ngayon sa mga smartphone na bagong lumalabas. Especially po sa mga kulang 10,000 na mga SRP. Nawawala na po yung mga headphone jack nila. Tsaka po yung mga micro SD card slot. I think dahil nga po yun para makapaglagay po sila ng malaking battery. Dahil dito po sa may Hot 60 Pro, ang ginawa po ni Infinix dito, pinanipis po niya yung design. Pero yung ating battery hindi pa rin po nalalayo. Dahil meron po siyang 5160. Hindi ako nagkakamali. Ayun, 5160 yung ating battery dyan. Yan guys, yung Infinix Hot 60 Pro. Dito po pala sa may button niya, kung papansin nyo, medyo nadagdagan po siya ng button dito. Ito pong nasa ilalim guys is para po siya sa mga shortcut. At nakakapagtaka lang guys, dapat man lang sana dito po siya nilagay. Dahil nga po magkakadikit sila dito. Pwede natin pagkamulan na power button to. Dahil shortcut button nga po siya. At ito yung ating display guys oh. Almost full screen display din po siya. Na merong rounded corners. Yan guys oh, tingnan nyo oh. Isipin mo guys yung ganitong klase ng display sa isang smartphone ngayon. Is around 6,000 lang po yung kanyang presyo ngayon. Yan guys, so napakaliit po ng ating bezel. At yung ating display nga po dito is meron niyang AMOLED display na merong 144 Hz sa refresh rate. Grabe si Infinix guys. Yan o, 144 Hz yung refresh rate natin. Siyempre alam ko marami magre-reklamo sa inyo dahil itong processor natin is meron pa rin po siyang Helio G200 na processor. Basically guys, halos same pa rin po yan ng G99 saka po ng G100. Pero guys, ang pinakamalaking upgrade nga po rito is yung ating 144 Hz sa refresh rate. Yun po guys yung naging possible po dahil nga po ginawa siyang G200 ngayon. Kumbaga overclock lang po ulit yan. Pero isipin nyo naman guys, considering na around 6,000 lang to, wala pa rin pong ibang smartphone na mayroong ganitong klase ng setup specs. Kay Infinix Hot 60 Pro lang po natin makukuha yan, yung ganitong klase ng specs na yon. Yung merong napakagandang design at napakagandang display. Tingnan nyo naman, oh. Napakanipis po ng smartphone na to. Pero yung kanyang presyo nakakagulat. I think ang gagawin po ni Infinix dito, syempre as usual, katulad po ng ginagawa nila. Sa unang sale lang po ulit mura yung smartphone na to. At sigurado sa mga susunod na buwan, baka magtaas po ulit yung smartphone na to. Ito po yung ating quick specs. 8256, 50 megapixel, 13 megapixel yung ating front selfie camera, 5160 mAh battery. Ito po yung ating display. 6.78 inches na merong super resolution
icon port display. Ang isang napansin ko pa pala guys sa may display po ng smartphone na to is meron po siyang 1.5K na resolution. Ibig sabihin mas mataas po siya sa mga 1080p na mga smartphone po ngayon. Actually nga po meron po mga smartphone na makukuha natin sa mga ganitong presyo. Mga naka 720p pa. Pero itong kay Infinix guys is naka 1.5K na resolution po siya. Tapos meron pa nga po si Oppo guys. 15,000 po yung SRP. Pero 720p lang yung resolution. Tapos hindi pa naka-AMOLED. Pero itong si Infinix guys, sobrang pong ganda ng kanyang display. Siguro mas maganda kung makikita nyo po muna to sa may personal kung sakali man po makakapunta kayo sa may Infinix store sa mga mall. Pero guys, isa lang masasabi ko sa inyo. If ever man na naghahanap po kayo ng magandang budget phone, na talaga namang magandang budget phone, I think hindi po tayo magkakamali dito sa may Infinix Hot 60 Pro. Gagawan ko na lang po siya ng full review guys. Diniligyan ko na nga po siya ng mga games. Saka tingnan din po natin yung pinaka thermal po ng bagong processor na yan. I mean bagong overclock na processor. Dahil overclock nga lang po yan. At tingnan din po natin yung performance niya sa dito guys sa may PS2 emulator. At sa mga games po na yan. Yan po muna guys yung mabilis na unboxing ko sa kanya. Sinare ko lang po muna sa inyo dahil nga po sobrang gandang-ganda ako sa kanya bago ko siya gawa ng full review. At comment na lang po kayo kung meron po kayong mga gustong malaman pa sa smartphone na to. Yan guys, hindi ko lang sure kung triple camera ba talaga to. Check na lang po natin sa may full review. Yun lang guys, thanks for watching.